Okay, mga lodi, welcome back sa channel natin, at mayroon tayong project, no? Ano to? Steel window, saka mga grills doon sa nilagyan natin ng bubong. So ito yung plano natin. So medyo may kalakihan tong mga bintana. So may sukat ito na 160 by 240. So ito mga lodi, no, pakita ko lang sa inyo kung paano ang diskarte namin para wala tayong sablay na trabaho, no. Importante na may lamisa kayo na pagtatrabahoan, pagpapatungan ng inyong mga ginagawa, kasi kung wala, ilapag nyo lang dito sa gaya nito simento. So ang simento hindi yan pantay. So pag hindi na pantay pinagpapatungan nyo, malamang hindi na rin pantay yung trabaho nyo. Kaya napaka-importante na may lamisa kayo. So yung lamisa na ginagamit namin ay may kalaitan lang, no. 1 meter lang ito by 90. So ito, so naglagay lang ako ng extension para uminsakto itong ginagawa natin. At ito, ininsakto ko na rin sa mismong laki ng bintana. So na titingnan nyo yung tubular na to. Tubular yung ginamit ko dito sa gilid para diretso, no, dahil ang tubular diretso talaga yan. So para maidiretso din natin yung frame, diyan ko rin dito ko na rin siya hinulma, no. Tingnan nyo, naka-flash siya. Pero ito, bago pa to ikakabit ay tinuwid na to, dahil ang mga itong C-bar na ito ay ano na to, mga baloktot, minsan pilipit. So silip-silipin lang muna, gamit lang kayo ng martilyo tsaka pamukpok. At ito, meron akong pukpukan, napaka-importante niyan para may tuwid nyo yung ginagawa nyo. At siyempre eskulahan din, kunin mga eskwela nak. So ito, eskulahan to. At itong mismong ginawa naming patungan, yung lamisa, ay eskwalado na mismo ito. So tiyagain nyo lang na maglagay kayo ng ganito, kasi kung wala ay sablay na yung magiging trabaho nyo dyan. So lahat yan, ito. Yan, o, naka-eskwala yan, pikot. Alagay nyo rin yung temporary brace para hindi na gumalaw. So yan, paikot yan, paikot, naka-eskwala. So yan, o, naka-eskwala. At dito sa kabila, ganito din, no. Insakto lang din yung nilagay natin na tubular. Ayan, nakasukat din yan dyan sa dito sa bintana na gagawin natin. At ito, naka-plus din. At para maituwid natin. So kulang na lang dito yung I-bar, no. Wala pang I-bar. Tentay muna natin. So ito, frame lang muna ang gagawin natin, frame. At kunin mo nga anak yung ano na yun, yung yan. Saka isa sa mga napakahalaga mga lodi ay kailangan gumawa kayo ng ito na pattern para sa kantumisa, kabilaan yan, para ang magawa nyong kantumisa ay pareho lahat naka-eskwala. Dahil ito, naka-eskwala nito, nakakanto na ito, para hindi na hula-hula ang trabaho. So okay, sa ngayon hintay-hintay lang muna kami ng materialis. At itong mga ito na ituwid na, gagawin na lang to ay kakantuhan na lang yung mga dulo niyan. So ito mga lodi, no, dahil itong malaki ay dalawa ang gagawin natin. Ito yung nasa baba ay naka-ayos na to. So para hindi na tayo magkaroon pa ng panibagong layout, magkaroon ng panibagong pag-iiskwala niyan, ipapatong na lang natin itong pangalawa natin gagawin. So ito, nakapatong lang. Ito din, papatong din natin ito. Paikot to para makabuo tayo ng dalawa. Para pag dumating yung ibang materyales ay diretso pagbubuo tayo. So ito, ang patong nito ay hanggang dalawa lang. Pagka nabuo ito, tatanggalin itong nasa ibabaw para manatili itong pattern natin
ay siya pa rin ang ating susundan para hindi pa magbabago. So itong itong side na to, ito yung naka-spot. Naka-spot to. Yan, naka-spot. Then itong dalawang side, hindi na. So ibig sabihin, yan, naka-spot na yung dalawang yan. Ito isusunod na lang natin. Para hindi na tumami yung binabaklas sa pagka-grinder. Okay? So ito mga lodi, may nagawa na kaming isa. No? So ganyan siya kalaki. At ganyan din kadami yung girls niya, no? Sinsin. So bago pa yan na buo, so ito yung mga proseso na ginawa namin. So ito dapat itong kasi pangalawa na namin to. Dapat na pag naglalagay na kayo ng ganito gaya nitong I-bar, basta flat nang i-welding nyo rito ay make sure na full weld na, maganda na yung pagkakahinang. Kasi oras na takpan na ito ng takip, hindi na ito pwedeng galawin pa, no? So kailangan dapat itong nasa ibabaw ay naka-full weld na yan at nalinis na rin siyempre. Kasi pagka nilagyan na natin ng takip ganito, ito, nilagyan na natin to ng ganitong takip. So ito, tong mga ganito, hindi na natin to maililinis, abala na, no? Kaya kailangan gaya na to na nalinis na full weld na bago pa ilagay itong takip. So kailangan dito ganun din, no? At isang mahalaga din na dapat yung ugaliin, ito gaya nito pattern. So ito mga lodi, no, guliin nyo gawa ng pattern. Napakahalaga nito para hindi tsamba-tsamba yung trabaho nyo. So ito kagaya nito, isa lang sukat ito, then nilagyan natin ng marking bago pa ayan, no. So, bago pa to kakaltasin. Ang gamit dito ay grinder na, hindi pwede yung cut off kasi yung cut off malaki ang tabas. At din siyempre pag tinabas na, so ganito na itsura nun. So ayan, no, pantay na pantay. So lahat yan ganyan na yung nagiging itsura. So ito pattern natin kabilaan. At yun, marami na kaming nagawa. Ito na lang yung huling tatabasin. So dito ka nga dito, kita natin sa kanila kung paano ito tatabas. So mga lodi, no, lalong-lalo sa mga baguhan, ang ng grinder, ang paggagamit, ang rotation niya papunta sa gumagamit para maiwasan yung pag-ipit, yung pagbasag ng
karin. So ganito lang yan, no? So, mabilis lang siya, no? Mabilis lang kung alam nyo ang putol. At mabilis lang yung trabaho kapag meron kayong sinusundan, hindi tsamba-tsamba. So, halimbawa ito ngayon, pagka pinagsama natin ito ngayon, nakakasigurado tayong sigurado ito. Ayan. So, yan. Diba? Skwalado siya. Kasi lahat yan magagawa natin skwalado. At ito, natabasin din natin lahat ito. Itong para sa dito sa baba. So, ito yun. Ganito. Ito, itong portion na to. Ito siya. So, ang guhit natin dito, isa lang. Isa lang muna ang tatabasin. Kasi yung kabila nito ay actual na doon. Kasi hindi na yan. May mga konting ano yan, mga konting diferensya. Kaya hindi siya pwedeng kagaya niyan na yung taas pwedeng putulin ng misanan. Ito muna yung dulo. Then isusukat doon. Saka susukatan itong kabila saka puputulin. So, ganun lang mga lodi. No? Sa trabaho, tsagain lang. No? Walang tsamba-tsamba. So ito yung ginawa namin pattern kung ano yung isa ganito din, naka-plus din siya. Lahat yan pare-parehas yung magagawa kasi yung isa lang ang hulmahan natin. Kaya kailangan siguraduhin nyo na tama yung ginagawa nyo kasi pag mali itong inumpisa nyo hanggang matapos yan mali. Diba, Jay? Oh, yes. So ito yung mga nandito ay itutuwid. So kasi itong mga na to, silver na to ay baluktot to. Doon siyempre ito, si Ricky, itutuwid niya na to. Pupukpukin para tumuwid. Kasi kung hindi yan pupukpukin, ganito yung mangyayari dito mga lodi. No, kung baluktot, ito tong labi na to, pakita mo Jay. Itong labi na to, pag baluktot yan, itong labi na to, sasabit dito. Pag sumabit, hindi nyo na mabubuksan nyo, hindi nyo may sasabit. Saka ito, tingnan mo Jay. Tingnan mo. Ito yung mga nagiging problema ng ibang fabricator. Ito dahil hindi sila naglalagay nito ng allowance. Yan. Ang nangyayari, pag binuksan nila, hindi nila na maisasara ng mauna yung isa. So, kailangan sabay kasi mag-uuntugan. Dahil ito, wala silang clearance. Hindi kagaya nito na kahit saan mo yan bukan, pwede. No? So, dapat ingatan ito na magkaroon ng patong-patong ito. Itong takip na to. Okay. So, ito na mga lodi, nabuo na namin to. Yung mga takip na ipunma na namin. So, ito, inispatan talaga namin to. Ito mga to para hindi gumalaw, para stable yung pagsukat natin. So, din to tatanggalin na ni Reggie itong mga to. At ito ay may mga marking na, may mga numero. Para pagka magkalo-halo man, ay alam natin kung saan yan ipupwesto. Then tatanggalin ito para ipupulweld. So meron palang dito detalye mga lodi na dapat nyo makita. Paabot na ako dyan ng isang yung kaputol na yan. O yan. O yan, pahinga ko niya. So itong C-bar mga lodi ay meron siyang kanal, no? Ayan, ito po to. Yan, ito. Ewan ko lang kung mga nakikita nyo.
ano, meron siyang nakaumbok na parang kanal. So, sa kabila, flat lang sa diretso. Ito, ayan o, may naka-usli, no? Ito yung dapat yung nasa sa harap. Kasi ang design ng mga steel window dati ay meron itong salamin tapos may pati. So nilalagyan ng pati, kaya meron siyang naka-usli dito dahil dito kakapit yung pati. Pero sa ngayon, ang ginagamit na lang ay sealant. Pero ganun pa rin ang proseso. Yung itong naka-usli na to ay nasa ibabaw, nasa harap, no? At pagka nagkamali kayo dyan ay sablay na, no? Baka hindi nyo mapansin. Ito ay flat lang sa diretso. Ito ay may naka-usli, no? May naka-usli siya. Si Reggie hindi niya alam to nung unang tabas niya ay baliktad, no? Ganito. So, which is mali. At isa pang ano nito, isa pang purpose nito ay para sa tubig. Protection sa tubig. Okay, no? Ito lang mga lodi, no? Tatanggalin na to, din ipo-full weld. Kagaya to din sa pag-full weld ay kailangan lapat ang paglalatagan nyo para pag nabuo hindi bangking. So okay, no mga lodi, no, ito napakaliit na bagay kung tutuusin, pero napakalaking halaga nito kapag ito napansin nyo. So nakita nyo tong ano, tong bisagra, ito, yan, bisagra, no? Tingnan nyo may yan, no? Malaki yung diferensya nung isa. Hawakan mga di, pakita natin sa kanila. So, ito, tingnan mo nga, G. So, ito, tingnan nyo itong dulo ng ano yan. Malaki yung diferensya niya, di ba? So, ito, ang purpose nito, para may angat natin dito. Halimbawa to, pag kinabit natin to dito, saan ba yung isa? Ito, paras lang yan sila. Pag ikinabit natin to dito, ito, yan, tapos iangat natin to. Ayan, no, malaki pa yung play. Yan. Kasi kung hindi natin to iangat, yung iba ginagawa, dinidikit na nila to, no? At then pag nagbukas na sila, may problema na. So, kabit natin, G, para makita yung katotohanan. So, kabit natin to para at least alam nila yung sinasabi natin, kung totoo nga kung sinasabi natin o hindi. Maliit na bagay siya, pero pag hindi nyo napansin, ang laki ng servisyo niyan sa trabaho nyo. So naikabit na natin yung isang side. So ito gagawin natin, iangat natin to. Ayan, o, di ba? Iangat natin to kasi kung hindi natin iangat yan, pagbukas natin sasabit itong gilid, right? So, ngayon, iangat natin. Yan, malaki pa yan, malaki. Mga ano pa yan, oh. Malaki pa ang diferensya niyan. So, kakabit natin. I-welding na natin ito para yung kabila. Ang laki ano yan, maliit na bagay, pero ang laking servisyo kapag hindi nyo na ikabit ng tama yan, dahil pag sumabit yan, pupukpukin nyo yan, obligado kayong pupukpukin. Yun lang dito, kabit natin dito.
Sim lang din doon. May clearance yan. Iangat natin. Okay. Bukas mo di. Bukas mo di. O, ako na. O, diba? O, pag binuksan natin, dire-diretso siya. Hindi siya sumasabit. Kadalasan yung iba ay grabe ang sabit. Ito pala ito nalagyan. So, sa lahat yan, maganda yan pag binuksan. So, walang sabit. Diba? Walang sabit. At ito, hindi na natin buksan kay may na. Baka malaklag pa yung tibat. So, ito, napipita na sinyo. Malambot, no? So, siyempre, magano rin ng langis to. Ngayon, kung hindi mo ginawa yun, yung sinasabi ko sa inyo na iangat ang pintuan, ay sasabit dito sa kanto. Pag binuksan nyo, dahil nakadikit, itong kantong yan, sasabit na dito. At wala kayong magagawa kundi pukpukin. At yun ang perwisyo sa trabaho. Okay? So, ito, pakapit natin ito isang bisagra. So, ito, nakita nyo na ganun yun. Napakaliit na bagay. Pero kapag hindi nyo na nasundan, ay ang laking perwisyo sa trabaho dahil sasabit yan. Okay, normal rin yung mga karaniwang gumagawa ng ganitong grills, hindi na nila napapansin yan. Dahil hindi naman nila iniintindi. Kaya pagka masikip, pupukpukin. So dito sa trabaho namin, hindi kami mahilig magpukpuk. No? So ito pala, bago nyo ilakabit itong mga bisagra na to, ay make sure na binuka nyo na. Pakita mo din ito. Ito itong gilid na to. Yan oh. Nakita nyo yan oh, nakabuka siya, hindi siya nakadikit. Kasi kung nakadikit yan, sasabit yan dito, maganit siya. So buka nyo na, lagyan nyo ng langis, at din ito, kapag nag-welding na kayo, ito hanggat maaari i-full weld nyo na para hindi na kayo pabalik-balik, kasi pag testing nyo at hindi naka-full weld yan, matatanggal. Kung maganit, matatanggal, at pag natanggal, ulit kayo. So kami hindi na ulit-ulit, kasi ang trabaho kailangan aralin mo maigi kung tama ba yung pinagagawa mo. Okay? Kabit lang natin to. Je. So ito na mga lodi, no? Lubos-lubusin ko na yung total, nagbibigay na rin tayo ng ideya, no? Para yung mga gustong gumawa at yung gustong lalo yung mga mag-DIY, yung mga nagtitipid sa pagpagawa, no, na sila na lang gagawa at wala silang ideya. So ito na, ay lubos-lubusin na natin, Je. Bigay na natin, Je, yung yung nalalaman mong sikreto. Pwede. Oh. Ito si Reggie, may ibibigay na nalalaman niyang sikreto. O ano daw yun, Je? So ito yung sinasabi ko to. Pengi ako welding rod, para ituturo natin sa kanila. So ito mga lode, yung sikreto diyan para hindi kayo mahirapan magbukas at magsara. So nakikita nyo to. Yan maliit lang ang espasyo niya, di ba? Kasi maliit lang din ang espasyo nitong clearance, no. So dapat kung itong pintuan na to, yung kasi ito binura na namin yung kanto para hindi na makadisgrasya, no. Pag nagkabit kayo ng bisagra, ikanto nyo yung dulo ng bisagra dito. Yan, ikanto nyo. Kagaya na yan, nakakanto yan, nakakanto. Hindi nyo lang ganong pansinin dahil maliit lang talaga yung spasyo niya, nakakanto. So dito, ayan dito nakikita yun, nakakanto siya, nakakanto. Bakit yan nilagay sa kanto? Kasi kung dito mo yan ilagay, banda rito, o kahit maliit lang na pagkakamali, pagka binuksan nyo yan, malamang ito talaga, sasabit talaga itong gilid. No? Hindi nyo talaga mabubuksan yan pag hindi nyo nilagay sa kanto. So ayan, lahat yan nakakanto. Tingnan nyo, halos nakadikit na yung dalawang bisagra. Yung mga nauna namin ginawa, ganun din. So lahat yan. Para pagka binuksan natin,
Swabing-swabe. Buksan mo nga daw, G. Buksan mo to tong isa, tong kakakabit lang. Yung alin dyan, ayan. Sa gitna kat wala pang pano, ayan. Sabing-swabe, wala siyang sinasabitan. Walang sinasabitan. Yun, ito isa. Pakita mo pa isa. Sa gitna ka kumakat, maganit pa yung dulo dun. Ito, kulang sa langis. Kaya, yan. Hindi siya sumasabit, hindi sumasabit yung gilid. Hindi sumasabit. Hindi sumasabit yan. Yan. Okay. So, ito, medyo maganit lang ang nito. Kailangan lang langisan pa to. Okay, yun lang mga lodi, no? At yan, nilubos-lubos ko na sa inyo ang pagbigay sa inyo ng mga mahalagang bagay sa paggawa ng steel window. No? Siguro naman wala na kayong masabi niyan. At siyempre kung umabot ka na sa dito, sa video, sa parte na to, ay siyempre siguro nagustuhan mo yung video namin. At pag nagustuhan mo mga lodi, no, hingi na kami ng konting konting pabor, no? Paki-subscribe naman at paki-pindot mo na yung notification bell para updated ka sa mga i-upload naming video. At ang napapansin namin mga lodi, no, although na medyo quality naman yung video namin, pero kukunti lang talaga yung subscribers. Hindi natin alam anong nangyari, Jay. Bakit halos lahat binigay naman na natin, wala pa rin ganong nanonood? Palagay mo? Siguro baka kailangan mong mag-brief na lang habang nagwi-welding para mag-viral. No, sa mga lodi, no, nakikisuyo na kami sa inyo, no. Paki-support naman ng channel namin at medyo mabagal yung pagdami ng subscribers namin mga lodi, no. Kayo na lang yung pag-asa namin, yung mga nakapanood na natutuwa sa mga video namin ay kung tingin nyo nakatulong, no, subscribe naman mga lodi. Okay.